ng iba. Ako'y wala ng pag-asa, di na raw magbabago tong gulo ng buhay ko. Pero nung ako'y nagtiwala sa Diyos na sa'kin ay lumikha, Siya ang nagbigay ng lahat para ako'y maligtas. Wow, wow, oh, oh. Sabi ko na nga ba, ikaw ang kailangan ko, ikaw lang ang buhay ko, ikaw ang pag-asa ng puso ko. Sabi ko na nga ba, wala akong magagawa, oh Jesus, kung ikaw sa akin walang lahat ng pangako mo, kaya mong gawin para sa'kin. Ngayon ako'y nabubuhay para na lamang sa'yo. Bawat tiyak ang pag-ibig, ang dahilan ko ay ikaw. Ngayon ako sa'yo'y nagtiwala, ikaw na sa'kin ay lumikha, ikaw ang nagbigay ng lahat para ako'y maligtas. Wow, wow, oh, oh. Sabi ko na nga ba, ikaw ang kailangan ko, ikaw lang ang buhay ko, ikaw ang pag-asa ng puso ko. Sabi ko na nga ba, wala akong magagawa, oh Jesus, kung ikaw sa akin wala lahat ng pangako mo, kaya mong gawin. Sabi ko na nga ba, ikaw ang kailangan ko, ikaw lang ang buhay ko, ikaw ang pag-asa ng puso ko. Sabi ko na nga ba, wala akong magagawa, oh Jesus, kung ikaw sa akin wala lahat ng pangako mo, lahat ng pangako mo, lahat ng pangako mo, kaya mong gawin para sa'kin, para sa'kin, para sa'kin. Sabi ko na nga ba. O alam namin Panginoon, sa takdang oras, sa tamang panahon, lahat ng iyong pangako ay iyong tutuparin. Hallelujah! Nasabi ng iyong mga pangako, Panginoon.
listening begins when our desire to speak becomes less important than our desire to understand. Magsisimula na po tayong maging active listener kapag ka ang puso po natin, ang ating desire o ang gusto natin ay mas hindi na tayo magsalita. Yung pagsasalita natin mas maging unimportant na siya. Sa ministry, pagdating sa discipleship, dapat ma-connect nyo sila sa Lord. With your good communication, with your skill in communication, magagawa po natin. Purihin po ang Diyos, magandang araw po sa inyo lahat at sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon at makikisang maghandog sa ating buhay na Diyos sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Kay ganda po ng umaga, kahit na kung minsan pagising natin, may problema pumapasok sa isip mo. Palaging magandang umaga. Amen? Bakit po? Tingnan po natin ang babasahin po natin. Psalms 143 verses 8 to 10. Cause me to hear your loving kindness in the morning. Sabi mo sa umaga. Alright, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Deliver me, O Lord, from my enemies. In you I take shelter. Verse 10, teach me to do your will, for you are my God. Your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. Dahil bakit? Sa morning pa lamang kinakailangan madama na natin ang napakalaking pag-ibig ng ating Diyos. Bakit po? Sapagkat pagising natin, marami na mga problema tayong naiisip, maaring danasin, pero may tinuturo dyan sa atin sa pagbabasa natin, si David, na kinakailangan lift up natin ang ating soul sa ating Diyos at humingi tayo ng tulong para i-deliver tayo sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Siya mismo pinagpe-prayer. Maging si Lord, tinuro din sa atin yan. Bakit tinuturo sa atin na i-deliver mo ko sa gawa ng kaaway? Bakit? Kasi dahil may kaaway. Kaya ang ginagawa natin na ganito ay pampalayas sa mga gawa ng kaaway. And this is very important. Bakit? Hindi natin nakikita ang kaaway, pero nararamdaman mong kumikilos sa sayo. Ay kung mahina tayo, hindi natin kakayanin. Kaya marami sa atin palagi mainit ang ulo. Tingnan mo yung katabi mo kung nakasimangot. Hindi. Kasi nasa Kanya yung salita ng Diyos. Yung natin ang ating mga ulo, let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po. Sapagkat lagi mo kaming tinuturuan, maaga pa lang Lord, I lift up namin ang aming mga sarili sa inyo at humingi ng habag na kami ilayo mo sa lahat ng gawa ng kaaway. Lord God, tinataas namin ang aming mga sarili. Napakapalad namin sapagkat napakaraming tao ang nasa labas na hindi ka pa nakikilala. Ngunit kayo, nagpakilala kayo sa amin at nakilala namin kayo. Kaya nga po, sa pagkakakilala namin sa inyo, alam namin sa iyo manggagaling ang kabutihan, sapagkat kayo ay mabuti. Hinihiling namin na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin, at kami, Panginoon, ay pakalinisin mo. Maaaring may mga nagawa kaming pagkakamali, mga pagkulang, o may mga kahinaan.
na nagdala sa amin sa kasalanan. Ipatawad mo po itong lahat sa amin at angkinin mo po kaming ganap upang maglingkod sa inyo. Nais namin hilingin na ibaba mo ang Holy Spirit sa bawat isa sa amin. Punuin mo ng presensya ang dakong lugar na to at kami, Panginoon, ay inyo pong aluwin sa pamamagitan po ng inyong pagmamahal. Sama-sama namin tinataas ang aming beloved Bishop, Lord, na sa pagtayo niya sa kalagitnaan namin, kayo ang siyang marinig namin sa Kanya. Pamunuan mo po kami mag-umpisa sa simula hanggang sa wakas, kayo ang siyang manguna. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Let's clap our hands to the Lord. Let's give praise to Jesus. Give your praise to the only one God, the only one way. I lay my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. I turn to you and you will always there. Come on. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Let's give praise to Jesus. Come on. You are always, always there. Anyhow and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. 'Cause you will never change. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever means no end. Let's give praise. Come on. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the Come truth, on. and the life. We live by We live by faith, Jesus. for you. For you alone, Jesus. Living all for you. Say you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Come on. Hey. God, You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. once again. 'Cause you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Hey. One way, Only one way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live There's for. only One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Lord, we say that we live for you, Jesus. Hallelujah. You are the one that we want. The Lord that we need, Jesus. Let's all sing, church. Broken by the love you've given, this heart is yours. And only I devote
everything you've done for me. Thank you, Jesus. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever delighted, overwhelmed, Lord? There's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. Lord, we need you closer, Jesus. Bounded by your heart of hearts, I live for you. And deeper, Lord, I want to know you. Am I forever delighted, overwhelmed, Lord? There's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. The one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Closer to me. Yes, Lord. We need you, Jesus. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We worship your wonderful name, Lord. Diyos ng buhay, muli kami lumalapit sa iyong harapan, O Diyos, at nagpapasalamat sa isa pang pagkakataon binigay mo sa amin na muli kami mag-aral ng salita. Tinataas ka namin, Lord, pinupuri ka namin, O Diyos. At walang dapat itaas kundi ikaw lamang, Panginoon ko. Batid mo nasa puso ng bawat isa, Ama. Gusto namin, Panginoon, marinig kung anong sasabihin mo sa araw na ito. Batid mo, Lord, na napakarami nangangailangan sa mga anak mo, O Diyos. Hindi ko alam kung ano, pero ikaw alam mo ang bawat isa, O Diyos. At alam ko sa araw na ito ay tutugunin mo kami lahat, Panginoon ko. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na tumutugon, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng lakas. Ikaw ang nagbibigay ng pag-asa sa amin, Panginoon ko. At ikaw, Panginoon, dahilan kanya kami nakatayo pa. Ang dahilan kanya kami buhay, Panginoon. Ang dahilan kanya kami malakas, Panginoon. Ay dahil sa iyo, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon ko. Kaya patuloy mo, Lord, ang power mo, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos. Lukuban mo na Espiritu Santo mo, Diyos, ang lugar na ito, Lord. At tulutan mong dumaloy ang anointing mo, Lord, mula sa akin patungo sa lahat na makikinig, O Diyos, sa araw na ito, Ama. Salamat, Lord. Ngayon pala inaangkin namin ang tagumpay, O Diyos. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sa araw pong ito, sino-sino may kailangan sa Lord? Taas ang kamay. Ano, lahat tayo, no? Okay. Sino may kailangan ng pera? Taas ang kamay. Ang dami yan. Sino may kailangan ng kagalingan? Sino-sino mga broken-hearted? Yeah. Hindi tayo aamin dyan. Okay. Pero naniniwala ba kayo sa araw na ito? Ulitin ko. Naniniwala ba kayo sa araw na ito ay lalabas tayo dito
Kung susundin nyo lang yung sasabihin ng Lord at paniniwalaan ninyo, lalabas kayo dito po na punong-puno kayo ng pag-asa. Ay, mahina palakpak na walang pag-asa yan eh. Sino-sino sa inyo ang umaasa na yung kailangan mo, makukuha mo? Yes, yes. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. The book of Joshua, chapter 2, verses 12 to 15. Now therefore I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house, and give me a true token. Yun ang sabi po ni Rahab. And spare my father, my mother, my brothers, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. And so the man answered her, our lives for yours. If none of you tell this business of ours, pag hindi niyo sinabi itong aming ginagawa, it shall be when the Lord has given us the land that we will deal kindly and truly with you. Then she left them down by a rope. She let them down by a rope. Bumaba sila sa pamagitan ng lubid. Through the window for her house was on that city wall, and she dwelt on the wall. Verse 18, unless when we come into the land, you bind this line of scarlet cord in the window. You bind, Rahab, bind this line or cord or scarlet cord in the window, through which you let us down, and unless you bring your father, your mother, your brothers, and all your father's household to your own house, so it shall be that whatever goes outside the doors of your house into the street, his blood shall be on his own head, and we will be guiltless. And whoever is with you in the house, his blood shall be on our head if a hand is laid on him. And may the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. Okay, now Jericho, in the opening part of the book of Joshua, presented no natural reason for hope. It seemed hopeless, helpless, and doomed. In other words, ang Jericho ay walang pag-asa. Because Jericho was about to be destroyed by the children of Israel, just as God had promised to give them that land. Pinangako ng Lord, kaya wawasakin nila ang Jericho. Now, inside the wall of Jericho stood the house of Rahab, the harlot or the prostitute. Hindi ko alam kung nakadikit mismo ron sa wall yung bahay niya. Pero nandun ang bahay niya katabi ng wall of Jericho. Now, she was so terrified o takot po siya because the news about the destruction of Jericho is spread like cancer throughout the city. Kumalat na yung balitang papasukin po sila. Everybody in Jericho was expecting that all of them would die that day. And once the Israelites invaded their city, including the king, hindi nila alam kung araw na yon o ilang araw sila po ay mapapatay lahat. But Rahab the harlot, though she was afraid, natatakot siya, but had a different mindset. Takot siya, pero ibang mindset ni Rahab. Because when Joshua sent the two spies, Rahab spared them by hiding them inside her house. Itinago niya yung dalawang spies. And when the two spies were about to leave, this is what Rahab said in Joshua 2:10 to 14. We have heard, narinig namin, we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt,
and what you did to the kings of the Amorites who were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. And as soon as we heard, nung marinig namin ito, these things our hearts melted, neither did there remain any more courage. Walang natirang tapang sa kanila, takot silang lahat. In anyone because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on earth beneath. And now therefore, I beg you spies, you two spies, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house. Nagpakita ako ng kabutihan sa inyo, magpakita rin kayo ng kabutihan sa akin sambahayan. And give me a true token, and spare my father, my mother, my brothers, my sisters, and all that they have. In other words, itong si Rahab po, ang tanging kahilingan niya, iligtas ang tatay niya, ang nanay niya, ang kapatid niya, babae, lalaki, and all that they have, at sino man, yung mga relatives niya, ay kailangan maligtas and deliver our lives from death. And so the men answered her, our lives for yours. If none of you tell this business of ours, pag hindi mo kami chinismis sa labas, hindi mo kami sinumbong, and it shall be, when the Lord has given us the land, that we will deal kindly and truly with you. Pag hindi mo kami sinumbong, sigurado ligtas kay lahat. Now the spies gave them the assurance of salvation because Rahab believed in the Lord. Take note, Rahab believed in the Lord. As what the Lord Jesus said in Mark 9:23, there is nothing impossible to those who believe God. But the question is believing enough? Yan ang madalas natin tanungin. Ang paniniwala ba'y sapat na? Is believing enough? Was Rahab saved because she just simply believed? Yung naniwala lang siya, ligtas na siya. The answer is a big no. To believe is not enough. Then, kung hindi enough yan, what did Rahab do? Anong ginawa niya para makumpleto ang kanyang kaligtasan? Verse 17:21. So the man said to her, we will be blameless of this oath of yours, which you have made us swear. Unless, kami hindi siya unless, maliban na lang. Sa Lord, unless a man be born of water and of the Spirit, kay Rahab, unless when we come into the land, you bind this line of scarlet cord in the window. Itali mo tong lubid na ito dyan sa bintana mo, through which you let us down. Diyan kami bumaba, diyan mo rin itali yung cord na yan. Take note the word cord. Now, unless you bring your father, your mother, your brothers, and all your father's household to your own home. So it shall be that whoever goes outside the doors of your house into the street, his blood shall be on his own head. Pag sila nasa labas ng bahay mo, wala akong pananagutan, patay silang lahat. And we will be guiltless. Wala kaming kasalanan. But whoever is with you in the house, sino man nasa loob ng bahay, his blood shall be on our head if a hand is laid on him. Verse 20, and if you tell this business of ours, then we will be free from your oath which you made us swear. 21, and as he said, according to your words, so be it. According to your word, be it unto me. Sino nagsabi niyan? Mary. Sinabi ni Mary yan sa angel, kung ano yung sinabi mo, mangyari sa akin. Ito sinabi niya dun sa dalawang spies. Imagine and take note. Dalawang spies, it was not Joshua. Hindi si Joshua po, mga kapatid, ang kausap ni Rahab. Yun lang inutusan ni Joshua. Pero ganun na ang paniniwala niya. What more kung si Joshua nagpunta doon? Doon pa lang sa dalawang spies, naniwala na siya. Sa spokesman, mga kapatid, ni Joshua, naniwala siya. And how I wish
na sana maniwala kayo sa spokesman of God pag nagsasalita para makuha natin ang blessing ng ating Lord. Sana ganun po tayo. According to your word, so be it. Mangyari ang sinabi mo. In other words, Rahab did not only believe, but also obeyed the two spies by hanging the scarlet cord outside the window of her house. Sinunod po niya. Nagtali siya ng cord sa labas ng bintana. While all her household whom she wanted to be saved stayed inside the house. Now, what is the significance or symbol of this cord on her window? Ano simbolo ng cord na ito? Sa Lord natin, tandaan nyo, lalo nung Old Testament, lahat ng bagay may symbol sa ating Lord. Now, pag sinabing cord in Hebrew is tikvah. And that is our title. Ang title natin ngayon ay tikvah. Sabihin sa katabi mo, tikvah. Yeah. Listen carefully. But tikvah also means hope or expectation. Pag sinabing tikvah, ibig sabihin po ay pag-asa. Ibig sabihin ay hope. Now, ang root word po, ang pinakaugat ng salitang tikvah is kava. Kava. Hindi kaba. Kava. Now, ano sabihin ng kava? Which literally means to bind together, twisting strands into a rope. Sa Tagalog, pinagbuklod-buklod sa pamagitan ng pagpipilipit po ng mga hibla upang maging iisa. Ayan. Ito po, mahirap makita rito, pero kung makikita nyo, yung tikvah, dito po, nakapulupot yung hope, tsaka nakapulupot po yung promise of God o yung God. Magkaganon po sila. Now, yung hope, listen carefully, na ginamit ni Rahab ay parang rope o lubid na yung isang strand ay siya. At yung pangalawang strand ay yung pangako ng Diyos o nung dalawang spies sa kanya na ililigtas sila. Ganun siya umasa sa pangako ng Lord. Para sila, nakatwist sila, lumilitaw na siya at ang pangako ng Lord ay nakatwist sa isa't isa. Nakuha po natin. O nakapulupot sila sa isa't isa na parang iisang lubid. Ganon ang tikvah or hope ni Rahab sa pangako ng Diyos. Now, instead of literal strand, yung word na promise ng Lord, nakatwist ngayon doon sa kanya po, o mismo sa kanyang hope, nakapulupot mismo yung hope niya, yung pag-asa niya doon po sa pangako ng Lord. And how I wish na sana ganyan tayo umasa sa Lord. Yung pag-asa mo nakapulupot din doon sa pangako ng Diyos sa atin po. Ipulupot natin parang lubid po. Ganyang klase ang hope na nakasabit sa bintana ni Rahab. Why? Because her hope or yung kanyang tikvah wasn't a wish. Hindi po ito request, but it was her life. Buhay niya yon. Her family, her future, nakasalalay doon sa tikvah na yon, nakasalalay doon sa rope na yon, ang buhay nilang mag-anak po. That's why her tikvah or hope is twisted or anchored to God's promise. Nakatali at nandoon po, nakaangkla po at nakapulupot po sa pangako ng Lord. As a matter of fact, her tikvah or hope was very risky. Masyadong delikado po. Because it was in public. Nakikita sa public po. A cord hanging outside her window that the public could see. Nakikita ng lahat na andun yung rope na yon. Na ibig sabihin nun, dun dumaan yung pong mga spies na hinahanap sa kanya. Kaya sobrang delikado. It was like saying, I'm betting everything on the God of Israel. Pinupusta ko lahat, pati buhay namin, pati buhay ng pamilya ko, doon sa God na Israel. Pero, umaasa pa rin ako na kami ay ililigtas ng aming Diyos. Everybody shout, praise the Lord. It was so risky because if Israel didn't come, kung hindi dumating, she would be exposed as a traitor. Sasabihin traitor siya kasi doon niya pinadaan yung spies. If Israel came and the two spies forgot o nalimutan or broke their promise to Rahab,
alam na nila, all her household, including her, would be killed. Mapapatay silang lahat po. Pero ni-risk pa rin niya. He didn't care about it. All she knew is that my tikva or my hope is in the promise of God through the two spies. Nandun ang aking pag-asa. Yung sinabi ng dalawang yan, aasahan ko yan. No matter what. Kahit nakatay ang buhay ko, nakatay ang buhay ng pamilya ko, umaasa ako sa Diyos ng Israel. In other words, Rahab had a stubborn belief, yung matibay at hindi natitinag na paniniwala, nandoon po. That pushed her, yun ang nagtulak sa kanya to hang that cord or tikva or hope outside her window. Yung kanyang stubborn na paniniwala na talagang kinigasan niya, talagang tinayaan niya talaga, kanya nailagay niya yung pag-asa niya na nakikita ng mga tao na umaasa siya sa Diyos ng Israel na bawal sa kanila. In other words, her tikva or hope was backed up by her stubborn belief. Talaga nakaback up yung sobrang paniniwala niya doon sa kanyang pag-asa po. And how I wish sana ganun tayo umasa. Hindi ka lang umaasa. Umaasa ka pero naniniwala ka. At matigas ang iyong paniniwala na mangyayari inaasahan mo. O ano inaasahan mo? Mangyayari. Stubborn belief in what? Yan ang tanong ngayon. She strongly believed, Rahab strongly believed that God's mercy is stronger than her ugly past. Alam niya na siya Gentile. Alam niya siya prostitute siya. Marumi siya sa harapan ng Lord. Pero alam niya, sa pamagitan ng pag-asa niya, ang habag ng Diyos ay makukuha niya. Kahit gano'n sa karumi, kahit isang linisin ng ating Panginoon po. At ang pangalawa, kasi naniniwala siya mga kapatid na ang Diyos natin ay maawain kahit po sa bansa. Sa kanila, yung ang Diyos natin, yung mercy ng God is stronger than her nation judgment. Mas malakas pa rin po. Dahil alam niya, kung maniniwala lang yung bansa nila, siguradong i-spare sila ng ating Lord. At tulad ng ginawa ng Lord sa Nineveh, 120,000 people kinaawaan ng Lord. Dahil nagsisi yung hari, nagsisi yung presidente nila. And how I wish magsisi yung presidente natin, pati lahat ng senador natin, pati mga congressmen, lahat ng politiko magsisi po. Titsakin ko sa inyo, i-spare ng Diyos ang bansa natin. Once you repent, pag nag-repent ka, a genuine repentance, lalo na nasa taas ka, tapos lahat kayo nag-repent, you can change the mind of the Lord. Kaya mong baguhin ang mind ng Lord. Dahil sa repentance. Ay sabi mo may judgment na, hindi pa rin gagawin ng Lord once na mag-repent ang bansa. And honestly speaking, dapat ang bansa natin po magkaroon ng national repentance. For 24 or 48 hours, kung di ko nagkamali, 8 lindol ang nangyari. For 48 hours. May nangyari sa atin, may nangyari ilang lindol sa Japan, meron sa Venezuela, meron po. Meron pa isang lugar, US, California, meron din po. 4 na bansa o 5 bansa, simultaneously nagkaroon ng lindol po. Yan ay sinabi ng Matthew 24. Ngayon po, ang science ay sobra, ang intense ng science. Sobra intensity ng science ngayon po. Matindi na po ang mga science ngayon. Imagine, sunod-sunod yan. Sa Davao, ilang sunod na yan. Ilang sunod ang lindol sa Davao. Honestly speaking, kanya kapanayang pray ko sa Lord. Lord, sana po Lord, spare mo kami Lord. Spare mo kami Lord. Spare mo kami Lord. I keep on praying to God. Talaga ma-spare mo tayo. Kasi ang lalakas ng lindol. 7.5, 7.2, 6.9. Puro major earthquake ang dumarating na po. At malalakas. At hindi basta ganun lang. 40 seconds. Imagine intensity 7, 40 seconds. 1, 2, 3, 4, tapos ganun ang intensity 7 yung building mo. Bakit hindi babagsak yun? Ang tagal. Dati po yung mga lindor, 10 seconds pinakamatagal. Ngayon, 40 seconds. Imagine that. Ganyan po katindi. Kanya sana po, yung lahat na nado sa gobyerno natin, magsisi na po at lumuhod na. Ngayon, kung hindi nila kayo magsisi, tayo magsisi para sa kanila.
Ibig ko sabihin, magsisi tayo ng kasalanan natin at i-pray natin itong bansa natin para ma-spare ang bansa po natin. In other words, that cord was her lifeline of hope. Yun na lang ang kanyang linya, yun ang guhit ng kanyang buhay sa pag-asa ni Rahab po. Now, next is the moment of silence. Ito na po. For 7 days, no words were heard from the Israelites and from the 2 spies. Walang narinig si Rahab. Tahimik ang lahat. And during that 7 days, yung 7 araw na yon, the spies had left. Wala na yung mga spies. And all she heard was the footsteps of the multitude Israelites na marching around the city each day. Araw-araw nagmamarcha doon. Ang narinig niya, puro, imagine ilan sila? Milyon yan. Gano'ng kalakas yung marcha ng milyon? Habang umiikot sila mga kapatid doon sa dulo, yun lang ang naririnig niya. Walang salita. She couldn't see her salvation. Hindi niya alam kung maliligtas siya talaga. Kasi wala siya narinig na salita. Walang boses. Puro yabag narinig niya for 7 days. But she did not take away the cord o yung tikba on her window. Hindi niya tinanggal. Hindi sinabi ng pagdating 5 araw, wala akong marinig, delikado to, tanggalin ko na. Hindi niya ginawa. Talagang tinapos niya yung 7 days. Because he strongly believed that about the promise and the deliverance of God, naniniwala siya. Totally believe siya. Kanya doon sa parting yun, yung paghihintay niya na yun, nagbunga mga kapatid. Yan po ang siyang paghihintay. Makinig kayo lahat. Alam ko lahat kayo may hinihintay sa Lord. Sino-sino may hinihintay sa Lord? Pag may hinihintay kayo sa Lord at tahimik ang Lord, quiet din kayo. Wala ka na sa mind ko, di umaasa ako. Ang tikba ko, nandito pa rin. Dala-dala ko ang tikba ko. Nakandito sa labas ang bintana ng tikba ko. Nandito siya at hindi ako susuko talaga. Maghihintay ako. Aasa ako. Yun ang ginawa niya. Dumating maganda 7 days. Joshua 6:15-17. But it came to pass on the 7th day that they rose early about the dawning of the day and marched around the city 7 times in 7 manner. On that day, only they marched around the city 7 times. Next. And the 7th time it happened, when the priest blew the trumpets, that Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. Hindi ko alam kung ano sinigaw nila. Pero sumigaw silang lahat. Millions of people sumigaw na sabay-sabay. Next. And Jericho and everything in it must be completely destroyed as an offering to the Lord. Only Rahab, out of, if I'm not mistaken, 2,500 people ang population po, only Rahab, the prostitute, and the others in her house will be spared, for she protected our spies. Next verse. So the people shouted when the priest blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Ganyan sumakop ang mga Israelites po. And they utterly destroy all that was in the city, both man, woman, young, old, ox, sheep, donkey, with the edge of the sword. Walang tinira. Next. But Joshua had said to the 2 men who had spied out the country, go into the house of the harlot. Imagine, nung makita ni Joshua bumagsakin, dapat namanghasan na wala sa sarili. Hindi. Nasa mind pa rin niya. Pinaisip pa rin ng Lord sa kanya. Yung harlot huwag mong kalilimutan. You si Rahab, huwag mong kalilimutan. And from there, bring out the woman and all that she has. And you swore to her. And next, and the young men who had been spies went in and brought out Rahab, her father, her mother, her brothers, and that all she had. So they brought out all her relatives and let them outside the camp of Israel. Ligtas sila, pati mga kamag-anak, ligtas lahat. Next. But they burned the city and all that was in it with fire, only the silver and gold and the vessel of bronze and iron they put into the treasury of the house of the Lord.
And Joshua spared Rahab, the harlot, her father's household, and all that she had. She dwells in Israel to this day because he hid the messengers whom Joshua sent to spy out Jericho. In other words, brothers and sisters, sa part ito makikita natin, pag nag-intay ka ng ganun, umasak ng ganun, magbubunga ang pag-asa mo. Magbubunga ang pag-asa mo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Muli ko kayong tatanungin, sino-sino umaasa sa atin? Taas ang kamay. I know majority of us are waiting like Rahab for deliverance. It might be deliverance from severe sickness. Mabigat ang karamdaman mo, naghintay ka ng healing. From financial difficulties, hirap na hirap ka financially. From issues of the heart or emotional problem. But God seems to be silent with our request. Tahimik siya at hindi siya tumutugon. Alam ko iba sa inyo medyo naiinip ka na dahil doon sa iniintay mo hindi pa tumutugon. But thus saith the Lord. Pinasasabi ng Lord, just keep your tikva on your hope and your hope hanging on your window. And wait for the deliverance of God, whatever situation you are in now. Ano man ang sitwasyon mo, intay ka lang. Pinasasabi ng Lord, just keep your tikva. Do not give up. Do not give up. Because even though silent ang Lord, but God is working for you silently, slowly, but surely. Yes. Naniniwala ba kayo ngayon pa lang? Kung naniniwala ka ngayon pa lang, unti-unti pinagagaling ka ng Lord. Naniniwala ka ba doon sa inyo lahat ng ngangailangan po? Unti-unti ngayon, tinatouch na ng Lord kung sino yung mga taong tutulong sa iyo financially. Kumikilos lang Lord. Basta patuloy lang umasa ka, umasa ka, umasa ka, umasa ka, umasa ka. Ang Diyos ang bahala sa atin. Just keep your tikva hanging on your window. And surely, you will be delivered. Sigurado ikaw ay ililigtas ng ating Lord. Why? Yan ang tanong. Si Rahab po hang a literal scarlet cord on her window. While her cord, yung kanyang cord na tinali po, was very dirty or messy because she was still a sinner. Makasalanan pa siya, kanya yung cord niya marumi. And yet that messy scarlet cord became a marker for God's mercy. Yung naging mark, naging sign yun ng habag ng Lord. Why? Isaiah 1:18, NLT. Come now, let's settle this, says the Lord. Though your sins are like scarlet, scarlet po, red din po, I will make them as white as snow. Kahit ganong karuming kasalanan mo, papuputiin ka ng ating Lord. Kung kasalanan nagiging hadlang sa'yo, huwag ka pa rin mag-alala. Patatawarin ka ng Lord, lilinisin ka pa rin ng Lord. And will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. Yung red po rito is a sign of severe sin. Sobrang kasalanan po. But our scarlet cord or tikva or hope, though it is red in color, red din ang color sa atin, but it is not a symbol of sin, but a sign of washing of sin by the blood of Jesus Christ. Yung pong symbol ng ating tikva po, ng ating pag-asa po, nandun ang dugo ng ating Lord na luminis sa kasalanan po natin. Because we were washed by the blood of Jesus Christ, we were baptized in the name of Jesus Christ, and we have received the gift of the Holy Spirit. By means of baptism of the Holy Ghost, tinanggap po natin po. Kanya, in other words, siya ay maruming umaasa, tayo ay malinis na umaasa. Sino pakikinggan ng Lord ngayon? Kung yung pong marumi na umaasa, pinakinggan ng Lord, what more tayo malinis tayo sa dugo ng Lord na umaasa, mas pakikinggan tayo ng ating Diyos. Just keep your tikva of hope hanging on your window. Basta nandun ang rope na yan, nandun ang tikva na yan, nandun umaasa ka, surely deliverance is coming your way. Darating sa atin po. Why? Aside from the red color of your cord, which is the symbol of the blood of Christ, hope is tikva in Hebrew, elpis in Greek, and both have the same meaning. The meaning is hope. Yung pa din ang meaning po.
Now, Paul says in Romans 5:5, sino-sino umaasa? And hope does not put us to shame. Hindi ka hihiyain ng pag-asa mo. Hindi ka hihiyain. Because God's love has been poured out into our hearts. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi ka raw mapapahiya sa iyong pag-asa. Kahit nakikita na iba, hindi ka mapapahiya dahil yung inaasa mo, siguradong darating dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Because we are filled with the Holy Spirit who has been given to us, na binigay po sa atin. In other words, yung tikba po natin is tied to God's promise. Doon nakatali po. That's why in Psalm 71:5, this is what David said, "You are my hope. You are my tikva, Lord. You are my trust from my youth." Di ba sinasabi niya mismo, ang pag-asa ko, ikaw, Lord. Ang tikva ko, ikaw, Lord. Wala na iba. Yun ang sabi ni David. In 2 Corinthians 1:10, Amplified, He rescued us so great a threat of death. So great a threat of death. Ni-rescue, past tense ang ginamit. And will continue to rescue, present tense. On Him we have set our, why? On Him we have set our hope. On Him we have set our tikva. And He will again rescue us. Past tense, ni-rescue siya. Patuloy nire-rescue. Sa future will, nire-rescue pa rin siya. Ganun ang Diyos natin. Why? Isinet niya ang pag-asa niya doon sa ating Diyos na buhay. Kanya kung isa-set mo mind mo, isa-set mo heart mo sa pag-asa mo sa Diyos, noong tinulungan ka, ngayong tinutulungan ka, sa future, tutulungan ka pa rin. Everybody shout, praise the Lord. Because our tikva is not, or our hope is not in human strategies, not to medicine or doctors, though we need them, not to connections, hindi po doon, but to God's promises, sa pangako na Lord proclaimed by His servants. Doon tayo nananganan po. That's why in Psalms 130 verse 5 says, I wait for the Lord. I wait for the Lord. My soul waits in His word. My soul waits in His word. Bakit? I do hope. Yung pag-asa ko nasa salita mo, Lord. Ang tikba ko nasa salita mo, Lord. Kaya inaantay ko. How I wish na sana ganun tayo. Nag-iintay ka talaga ng Sunday para marinig mo yung salita ng Lord. Dahil yung salita niya ang pag-asa mo. Yung salita niya ang tikba mo sa madaling sabi. Kaya inaantay mo to every Sunday. Sana ganun tayo. Pag Thursday, nag-iintay na tayo sa online natin. Pag Tuesday, nag-iintay na sa SFD natin. Dapat ganun. Why? Yun ang pag-asa mo. And honestly speaking, yun lang talaga. Ang tikba natin, wala na iba. Ang pag-asa mo, ang pangako na lang ng Diyos. Wala nang iba. Yun lang ang pag-asa po natin. Everybody shout, praise the Lord. Romans 8:24. We were saved in this hope. We were saved in this tikva. But hope that is sin is not hope. Kung yung inaasahan mo ay nakikita mo, hindi raw yan ang pag-asa. Yung pag-asa mong nakikita, kanya may inaasahan, nakikita, yan, speaker yan darating, at dahil nakikita mo na, hindi daw hope yun. For why does one still hope for what he says? Ba't ka umaasa, nakikita mo na? Ano ibig sabihin dito? Ibig niya sabihin, kung talaga ikaw umasa ka sa bagay na hindi mo nakikita. Hindi mo pa nakikita healing, umasa ka na. Hindi mo nakikita ang blessing, umasa ka na. Hindi mo nakikita yung joy, umasa ka na. Yung peace, hindi pa, umasa ka na. At darating sa'yo, dahil yun ang hope. Umaasa ka talaga. Na darating yan kahit hindi mo nakikita ng barrage mo, wala ka nakikita, pero Lord, this is my tikva. Yan ang aking hope. Yan ang aking pag-asa. Aasahan ko yan, Lord. Aasahan ko yung hindi ko nakikita. Everybody shout, praise the Lord. That's why Hebrews 6:19 says, this hope, yung pag-asang yan, we have as an anchor of
the soul. Yan yung angkla ng ating kaluluwa. Yung ating pag-asa. Yung ating tikva na yan, o elpis sa New Testament po. Yan po ang nakaangkla sa ating soul. Both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. But always remember, the tikva or hope is built in pressure. Nangyayari ang pag-asa pag may pressure po. Pag walang pressure, wala kang dapat asahan dyan. Dahil wala naman nagpe-pressure sa'yo. Pag dumating na ang pressure, dyan lumilitaw ang hope. Romans 5:3-4. And not only that, but we also glory in we glory in tribulations. Not in blessing, not in healing, but in tribulations. Why? Knowing that tribulation produces perseverance. Next. And perseverance produces character. And character produces hope. Nanggaling sa tribulation, ang pinakadulo ay pag-asa pa rin. Kanya kung ikaw may pressure, ngayon na may pressure ka, huwag ka magalala. Ang bunga niyan ay pag-asa. Aasa ka sa ating Diyos na buhay. As long as na meron kang matibay na paniniwala sa Lord. Now, going back to our story, when the wall of Jericho and the houses near that wall collapsed, bumagsak na, only the house of Rahab remained standing. Yun lang ang nakira. Yung kambahay lang niya, lahat bagsak doon sa katabi na yun, lahat bagsak sa kanya, nakatayo pa rin. Samantalang halos nakadikit na sa wall, pero hindi bumagsak ang wall ng ating Lord. Pwede pala yun, ano? Lumilindol dito. Ito ka sa kabila, dito hindi. Pwede palang ganun. Dahil hindi wala kayo. Ulitin ko ulit. Pwede pala lumilindol dito, dito hindi. Pwede pala yun. Pwede pala nasa ospital ka, sa ICU ka, ikaw naman binibigyan ng buhay ng Lord. Pwede pala yun. Magkaiba ng sitwasyon. Kasi nakita nyo iba ng sitwasyon. Kapit-bahay di ba? Siguro sabi ng kapit-bahay na Rahab, bumabagsak kami, nabagsak ka ng bahay. Samantala siya nakatingin lang sila. Why? Tikva. Yung pag-asa niya. Nandun sa pangako lang niya. Nakatayo ang bahay niya. Not because the foundation of her house was strong, not because she was strong, but because her tikva or hope was tied in the right place. Oh, take note. Yung hope niya, yung tikva niya, ay nakalagay sa tamang lugar. Ano ibig sabihin tamang lugar? Yan ang tanong ngayon. Okay, now. In the right place which was outside the window. Hindi sa loob ng bahay, outside the window. In public. So people may see her tikva or hope in the Lord. Makita nila na siya umaasa sa Diyos. Kahit bawal, pinakita niya in public. Yun ang umaasa. Hindi pag may ibang tao nahihiya ka doon sabihin, hindi, ang Lord ang pag nahihiya ka. Hindi. Ang umaasa, matindi, umaasa sa Lord. Na talagang pag sinabing umaasa sa Lord, nandun talaga. Kahit public, maraming nakakarinig, sasabi mo, umaasa ka. For your information, pasok ta sa application. Christians, your spiritual tikva is, first, your mouth. Yung cord mo is your mouth. Speak hope. Speak hope in public. Let the people know that your tikva or hope is in God's promises. Parinig mo sa kanila yung boses mo. Instead of fear, instead of uncertainties, walang katiyakan ng buhay, hindi yan ang dapat marinig sa'yo. Ang dapat marinig sa'yo yung pag-asa na tiyak na darating ang pag-asa ko. Hoy, brother! Hoy, kapitbahay! Ito inaasahan ko. Darating yan. Eh, ba't wala pa? Basta darating yan! Nakita mo isang brother natin? Sinasabi nung kumpanya, ay, pag hindi mo ginawa yan, alisin namin ang business sa inyo. Alam mo, sagot niya,
Andun lahat, pati yung mga nandun doon. Yung mga manager nandun, may-ari, kung di ko malay, nandun. Ano sabi niya? Wala pong problema. Ang Diyos naman po nagbibigay. Doon ako umaasa sa Diyos po. Yung po magbibigay ng trabaho sa akin. Sige po, alis na po ako. Sabay, alis. 1 week lang tumawag sa kanya eh. Binigay sa kanya, dinagdagan pa siya. Why? Stick back in the promises of God. And yung ginawa sa kanya noon, ginagawa hanggang ngayon sa kanya, binabless pa rin siya. And I truly believe, kahit sa future, gagawin pa rin sa kanya as long as nahintik pa niya ay sa promise ng ating Lord. Nakuha po natin. Naalala ko si Cedric Mesa kabitin ko, ito matinding tig ba? Cedric! Mesa! Binigo! Di pa sinabi ko sa inyo, pag tumunog ang trompeta, yung mga lira yan, lahat ng yan, yung instrument, di ba? Babaw kayo dito sa Diyos-Diyosan. Kung hindi, tatapong kayo sa paradise. Ano sagot nila? Alam namin. Pero, hindi kami sasamba dyan. Why? Ang Diyos namin, ang inaasahan namin, ang tikba namin, ang Diyos namin. Pero mabigat yung sinabi niya. Sumunod. Kahit yung inaasahan namin, hindi tumugon, hindi pa kami sasamba dyan. Aasa pa rin kami sa Kanya. Ibig sabihin, kahit hindi tumugon, aasa pa din. Tinugon ba siya nung oras na yun? Hindi. Pinabayaan sila itapos sa pugon. Nung nasa pugon na, tsaka sila tinugon ngayon ng ating Lord. Why? Umasa sila. Na kahit hindi sila tugunin, aasa pa rin sila sa ating Diyos. Yun ang pag-asa. Yun ang umaasa. Naunawaan natin. Si Abraham 2 beses umasa eh. Nung sinabi ng Lord, Abraham, Abraham, ialay mo ang anak mo sa akin. Pag sinabi niya, alay, papatayin. Alay, Lord, walang problema. The Bible says early in the morning, maga pa lang, eto na. Dala-dala niya, pati si Isaac, dala sila diretso. Nagtanong si Isaac, Daddy, andito na lahat. Asan yung lamb, yung iaalay? Anak, umaasa ako. The Lord will provide. Kita sila. Pagdating sa pan, inihain na siya. Tinumba na siya. Siguro sabi, teka, Daddy, bakit ako? Di ba ako yata aalay mo? Anak, huwag ka mag-alala. Naniniwala ako. Bubuhayin ka uli ng Lord. Yun ang sumunod na pag-asa niya. Sa book of Hebrew 11, sinabi niya umasa raw si Abraham na kahit patayin niya, bubuhayin pa rin ang kanyang anak. Ganun siya umasa. Imagine, papatay mo yung anak mo, tapos aasa ka bubuhayin. Kung hindi buhayin. Pero hindi. Asa pa rin siya. Kaya hindi tinihagan ng Lord. Doon sasaksakan niya, ano sabi ng gano'n? Stop, Abraham. Now, I know your tikba. Alam ko na, inaasahan mo. Ako lang inaasahan mo. Nandahil dito, pagpapalain kita. Pagpapalain ko sa bahayan mo. Pagpapalain ko. Pagpapalain. Kanya ayaman niya eh. Why? Stick back. The promise of God. Likewise, your testimony. Kasama po sa mouth. Joshua 10. When we heard how the Lord dried up. We heard. Yun ang sabi ni Rahab. Of the Red Sea, when it came out of Egypt, and what they did to kings of Amorite, who were on the other side of Jordan, Sihon and Og, and who utterly destroyed. Gusto kong bigyan ng din yung salitang, we have heard. Rahab heard. Why? Because somebody had testified inside Jericho. Though in sa negative way, kasi natatakot sila, pero may nag-testify. Kundi doon siya nag-testify na hindi niya mababalitaan, magugulat talaga siya, patay na lang siya doon, nababanatan sila dahil hindi niya alam. Pero may nag-witness, mayroong nag-testify. At talagang sinabi gano'n, yung bunga nga sinabi, negative ito sinabi niya negative. Pero nakabuti kay Rahab. Dahil si Rahab, tinake niyang positive ito dahil umasa siya sa ating Lord. Ganun katindi testimony natin, lalo na kung positive ang testimony natin. Marami tayong ililigtas. Andiyan pa ba kayo? But for Rahab, she believed and was able to establish her tikba or hope na panghawakan niya at talagang na-build up niya maigi ang pag-asa niya sa ating Lord.
Yun po ang una sa bunganga sa atin. Pangalawa sa social media. Alam ko lahat kayo mahilig sa social media, sa TikTok, sa Facebook, lahat kayo maring TikTok, Facebook, okay, walang problema. But, post hope. Kung magpo-post kayo, yung hope ang i-post ninyo. Instead of despair, instead of bitterness, instead of envy, insecurity, nilalagay pa doon sa mga Facebook natin. Wag na. Pag-asa lagay mo ron. Pag-asa lagay mo. Make your social media account a channel of tikva or hope and expectation. Yun ang gawin mo sa iyong social media. Para marami matulungan. Hindi ko ano-ano inilalagay po natin doon. Wag. Dapat yung bagay na magbibigay ng pag-asa sa mga tao, yun ang ilagay po natin sa ating social media. And third, your prayer was not only in private but in public. Pati sa public prayer. Acts 4:24. Nung babalitaan, tinatreat sila. Ito sabi ng mga mananampalataya. When they heard that, tinatreat kami. They raised their voice to God. Lahat sila, raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. Sabay-sabay nanalangin. Publicly, pinakita nila na sa Diyos sila umaasa. Sino-sino buo na ang pag-asa? Sino-sino buo na ang pag-asa? Isang example na lang. Last na ito. 1 Kings 18:19-25. Tayo magtatapos. Now therefore send and gather all Israel to me on Mount Carmel. The 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Azera. Ilan lahat yan? 850. Who eat at Jezebel's table. So Ahab sent all the children of Israel and gathered the prophets together on Mount Carmel. And Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? Hanggang ngayon, nagdududa pa rin kayo, namamangka kayo sa dalawang ilog. Kung sa Diyos, Diyos ang kayo sasamba. Kung sa tunay na Diyos, hindi nyo pa rin alam, nasa gitna pa rin kayo. And how I wish sana wala sa ating ganyan. If the Lord is God, follow Him. But if Baal, follow Him. Ibig sabihin, walang gray area. Kung sa Diyos ka, sa Diyos ka. Kung di sa Diyos, hindi ka sa Diyos. But the people answered him, not a word. Tumahimik lang sila. Then Elijah said to the people, I alone am left a prophet of the Lord. Siya na lang daw natitirang prophet ng Lord. Pero hindi niya alam, may reserba ang Lord. 7,000 ang reserba ng Lord. But Baal's prophets are 450 men. Aside kay Asira. Therefore, let them give us 2 bulls. And let them choose 1 bull for themselves. Cut it in pieces and lay it on the wood. And put no fire under it. And I will prepare the other bull and lay it on the wood. But put no fire under it. Next. Then you call on the name of your gods. Hoy kayo, 850. Tawagin yung Diyos nyo. And I will call on the name of the Lord, my Lord. And God who answered by fire, God who answered by fire, He is God. So all the people answered and said, it is well spoken. 25. Now Elijah said to the prophets of Baal, choose 1 bull for yourselves and prepare it first, for you are many, and call on the name of your God, but put no fire under it. Actually, malaking kahihiyan po ito. Dahil sino man sa kanila ang hindi tugunin ng Lord, mapapahiya sila. Ang laking kahihiyan. Lalo kay Elijah, siya naghamon. Elijah was the one who challenged those prophets. Siya mismo naghamon. But Elijah was so confident. Why? His tikva was twisted in the promise of God. Nakatali. Kaya nakikita nyo, pag ang pag-asa nyo nakatali sa promise ng Lord, ang tapang mo. Ang tapang mo. Ibig sabihin, kanya ako duwag dahil yung aking pag-asa ay hindi ko tinali sa pangako ng Lord. Yes. Kanya ka duwag. Ayaw mo itali yung pag-asa mo kung saan mo tinatali eh. Yung pag-asa mo, tinatali mo sa pera. Yung pag-asa mo, tinatali mo doon sa kapatiran. Tinatali mo doon sa connection mo. Tinatali mo kung sino yung tanyag. Doon mo sa politiko. Huwag mo dyan itali. Itali mo sa pangako ng Diyos yung pag-asa mo at hindi ka mabibigo.
26. They took the bull. They, yung mga false prophet, which was given them, and they prepared it and called on the name of Baal from morning even till noon. Mula umaga hanggang tanghali, oh Baal! Baal! Asan ka na? Heroes! Pakinggan mo kami! But there was no voice. No one answered. Paano sasagot yan? Bato lang yan. Hindi sumasagot ang bato. Hindi sumasagot ang kahoy. Malibang pagsalitain ng tunay na Diyos. Wala. And they leaped about the altar which they had made. Next. And so it was at noon. Tanghali na. And Elijah mocked them and said, cry aloud, sigaw pa kayo. Yung Diyos nyo, baka naman nagme-meditate yung Diyos nyo. O baka naman busy yung Diyos nyo. O baka naman naglakbay yung Diyos. Baka natutulog yung Diyos nyo, natutulog. Grabe, insulto to. 850! Pwede kang patayin yan. Pero bakit ganun siya katapang? Ininsulto pa niya. Ako nung araw, insultuhin mo Diyos-Diyosan ko, ipupukpuk ko sa Diyos-Diyosan. Ganun ako nung araw, umakap dyan. Ganun ako umakap. Ito, iniinsulto na mga kapatid. Ang lakas ng loob. Then, next. So they cried aloud. Ito na, sigo. Baal! Baal! Pakinggan mo kami! Eh, hindi dumidinig. Nag-cut ng hiniwa yung katawan nila. Siguro diyan galing yung mga addict naghihiwa ng katawan. Spy ng devil. Naghihiwa ng katawan. Was their custom with knives. Lances, hiniwa nila until blood gushed out on them. Lumabas na yung dugo nila. Sigaw pa rin sila, Baal! Baal! Mauubos na yung dugo ko, Baal! Sigaw pa rin sila. Wala pa rin. And when midday was past, lumipas na ang araw. They prophesied until the time of offering of the evening sacrifice. Hanggang gabi, sigaw sila, Baal! Baal! Wala na kami lakas, Baal, gabi na. Wala na kami dugo, naubos na. Hiwa kami ng hiwa. Wala na, mamamatay na kami, Baal. Ba't hindi ka pa sumasagot? Wala pa rin sagot. No one answered, no one paid attention. Next. Then Elijah said to all the people, o sige, tapos na kayo. Oy, mga Baal, tapos na kayo. Ako naman. Hali kayo. Israelites, mga anak ng Diyos, hali kayo. Come near to me. Lapit kayo sa akin. So all the people came near to him. Lapit sila, para maamunto pa. And he repent. Kasi nakita nila sumasamba sila kay Baal. Nakita nila walang nangyari. Propeta na yung sumisigaw. Propeta ni Baal, wala pa rin nangyari. Kaya doon pala nahihiyaan sila. Lapit sila. And repair the altar of the Lord that was broken down. Next. And Elijah took the 12 stones, the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the may symbol lahat The Lord had come saying, Israel shall be your name. Now, in other words, after doing some requirements, lahat binigay, pati tubig, nilagay na, para madali tayo, lahat nilagay na doon. Verse 36, eto na. At the time of the offering of the evening sacrifice, mula umaga hanggang gabi, tumawag kay Baal, walang nangyari. Pagdating ng gabi, ano sabi ni Elijah? Ako naman. Come here and said, nanalangin na. Lord God of Abraham, Lord God of Isaac and Israel, publicly, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant, and that I have done all these things at your word. Ginawa ko lang to kasi sinabi mo. Ginawa ko to kasi pinangako mo. At yun ang tikba ko ngayon, kaya malakas sa loob ko dahil sa pangako mo, dahil sa sinabi mo. Ang daming sinabi ng Lord sa atin sa Bible. Dapat ganyan din tayo. Lord, sinabi mo. Lord, sinabi mo. Lord, sinabi mo. Kaso alam mo, macho porpor lang Lord, sinabi mo, macho porpor, man shall not live by bread alone. Healing ang kailangan mo. In other words, yung word of God lang.
sapat na. Daming sinabi ng Lord sa atin dito para maging kumpiyansa tayo. Pag nag-pray tayo, kahit doon sa public, mag-pray tayo. Alam ko, gagaling yan. Liga, pray tayo. Liga, hawak kamay tayo. Pray tayo. Ginawa namin yan. Naalala kong bigla ngayon eh. Isang kapatid natin, yung anak niya nahulog sa second floor. Dinala sa Chinese General. Pagdating doon, medyo sumuka. Hindi magandang sign. May mga doktor, alam nila. Titingin na ng mga doktor. Alam mo, ginawa ko sa kanila, ang ingay sa emergency. Niyaya ko si pastora. Tsaka yung magulang ng bata. Halika, doon tayo sa parking lot kami. Nag-pray kami. Oh, Panginoon, sa oras na ito, huwag mo pabayaan siya, huwag mo pabayaan siya, huwag mo pabayaan siya. Kundi ako nagkamali, yung bata, no, mga 7 years old, at 10. Ngayon po may asawa na buhay hanggang ngayon. Why? Publicly. Sinigaw namin yung pag-asa namin. Ikaw, Lord, ang pag-asa namin. Ikaw ang pag-asa namin, Lord. Ikaw ang Diyos. Huwag kang mahihiya. Huwag kang mahihiyang magsabi, huwag kang mahihiyang mag-pray ang harapan kahit sino kaharap mo. Huwag kang mahihiya. Dahil doon mo pinakikita sa Lord na yung hope mo, yung pangako mo, yung tikmo mo ay nakapulupot sa salita ng Diyos. Kaya walang kahihiyang kang dadanasin. Sinabi na, ang lahat ng umaasa, hindi ka mapapahiya. Hear me, O Lord. Hear me that these people may know that you are the Lord God and that you have turned their hearts back to you again. Nanunumbalik mga anak mo, Lord, pakinggan mo ako. Then, the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust. It licked up pati tubig. Hindi mo baliktad. Ang tubig, pampatay ng apoy. Ito apoy, pampatay ng tubig. That was in the trance. Why? Yun ang apoy ng Lord. Ganun yung kanyang hope, yung kanyang tikva sa Lord. Ganun kataas ang kanyang expectation sa Diyos. Si Elijah po, ganun kataas. Dahil alam niya, o umaasa siya, at nag-expect siya na hindi siya hihiyain ng Lord. Kahit publicly, hindi siya hihiyain ng Lord. Take note, Elijah was not baptized with the Holy Ghost. Tayo baptized ng Holy Ghost, kaya nasa atin ang Holy Ghost. Ano ibig sabihin nun? Baptized tayo ng Holy Ghost. Ibig sabihin nun, mas dapat matindi ang tikva natin, ang pag-asa natin. You know why? Kasi yung mismong tutugon nasa atin na. Siya tinatawag pa niya sa taas, nasa atin na. Nakukuha niyo ba? Kanya kung maniniwala ka lang sa araw na ito, at yung paniniwala mo nakatali sa pangako ng Lord, lalabas ka rito. Dala mo ang pangako ng ating Diyos na buhay. Come on, let's clap our hands to God. Okay, tayo po tayo lahat. At tayo po mananalangin sa oras na ito. Please. Hindi lang ako mananalangin. Lahat tayo mananalangin na buong buo ang tikva natin, buong buo ang pag-asa natin na itali mo sa pangako ng ating Diyos na buhay. Ano man ang hinihingi mo sa Lord sa araw na ito. Ito na pagkakataon mo, my friend, para manalangin at makuha mo ang kailangan mo sa ating Diyos. Alam ko matagal na yan, naantay mo. Ngayon na ang panahon. Huwag kang pumayag lalabas dito na hindi mo makukuha. Kailangan paglabas mo rito, nakuha mo ang pangako ng Lord sa iyo at sa atin lahat. Okay, let's go. Let's pray na. Yuko natin ang ulo natin. Pigit natin ating mga mata. Then raise your hands to the Lord. Taas mo ang kamay mo sa Lord. At sa pagkakataong ito, lift up your voice to the Lord. Come on, pray! Pray! Open your mouth and pray! Use your mouth! Your chords! Manalangin ka ng punong-puno ng pag-asa. Pakita mo sa Diyos na umaasa ka. Pray with boldness. Pray with boldness. I-twist mo yung pag-asa mo sa pangako ng Lord. Hallelujah.
hindi marinig ng Lord ang panalangin mo, kapatid, open your mouth and pray with boldness. With boldness. Come on, open your mouth. Lord, pray like Elijah. The prayer of Elijah. Hindi to devotion. Unison prayer ito, my friend. Hindi pwede tahimik po. Isigaw natin sa Lord. Lord! 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 Kailangan ka namin, Lord! Lord, kailangan gumaling ako, Lord! Lord, kailangan ko kagalingan, Lord! Kailangan ko sa finances, Lord! Ask, and shall be given unto you. Knock, and the door will be open. Seek, and ye shall find. Come on, knock. Come on, seek. Come on, ask. Ask. Blessed be the name of the Lord. Praise be the name of the Lord. Manalangin ka ng umaasa. Manalangin ka ng umaasa. Manalangin ka ng umaasa. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Now claim it. Claim it. Claim it. Claim it. Give thanks to God. Come on, give thanks to God. Woo! Salamat, Lord. Jesus Christ. Pagkakataon mo na para humingi sa Lord, kapatid. Salamat po, Diyos. Salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon. Praise the Lord. Glory to God po sa napakaganda mensahe, mga kapatid, na ngayon po ibinigay po sa atin ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin, kung saan tinuruan po tayo na umasa po sa ating Panginoon. Ilagay po natin na ating pong tikba sa Kanya pong pangako, mga kapatid. So meanwhile, lahat naman po ng ating pong mga first time guests, kaya hindi po sa mga first time viewers po natin, isa pong biyaya ng pagdalo po ninyo sa araw na ito. At ito po'y dahil maaaring ang iba po sa inyo ay meron pong inaasahang katugunan or maisakatuparan sa inyo pong buhay. Pwede sa pamilya po ninyo. Or it could be deliverance mula sa sakit o sa pinansyal o sa problema o sa relasyon o kaya naman po'y nawawalan ka na ng pag-asa. Kaya ngayong araw na ito, kinausap po kayo ng ating Diyos upang kayo po'y lumapit po sa Kanya.
Dahil wala po tayong ibang aasahan kundi ang ating Panginoon. Siya po ang ating tikba. Siya po ang ating pong pag-asa. At lahat ng umaasa sa ating Panginoon ay hindi po mabibigo. But all you have to do is to accept Jesus Christ as your personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Now, pag sinabi po nating salvation, ano sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po, ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Perhaps ang iba sa inyo, pamilyar ito, alam po ninyo ito, at naniniwala po kayo. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala sa kanyang death, burial, and resurrection, ay tapos na, wala na tayong gagawin, hihinto or tutulok na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi pa sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po ay naniwala, tayo po ay nanampalataya, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. So hindi po tayo matatapos sa believing, hindi po tayo matatapos sa pananampalataya, kundi yung gospel po, yung pong death, burial, and resurrection ay sinusunod po yan. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, unang-una, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At kung pakiramdam mo, napakarami mong kasalanan, mabibigat na nagawa mo, patong-patong, feeling mo ikaw na yung pinakamasamang tao, pinakamaruming tao sa balat ng lupa. But for as long as andun po yung genuine repentance. Hindi po tinitignan ng Panginoon ang pagkatao mo, hindi tinitignan ng Diyos yung nakaraan mo. Ang tinitignan niya yung taos-puso mong pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pundeto sin at yan po yung unang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman papatayin natin na ating po mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya'y inilibing, tayo ililibing natin ang ating po mga kasalanan through water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-alis po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Siya naman po yung nabuhay na magbuli. So tayo naman po yung mababago na po. Na nabanggit po yun sa Romans 8:11. Yan din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga bisita na nandito, sa lahat ng mga first-time viewers, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan binipilit natin magbago yung mga bad attitudes, vices, 1-2 buwan, pero magugulat ka, bumabalik ka sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi natin power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So ito po 3 bagay na ito'y kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, pwede po ba sa lahat ng mga bisita na nandito dito, pwede po ba iyuko po ninyo yung mga ulo? Pikit po ninyo yung mga mata? And kindly whisper a short prayer to the Lord. Kung sa tingin mo, na ikaw ay nagkasala, marami kang mali, ibulong mo lang sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko at naniniwala po ako na naririnig ka niya ngayon. Just a short prayer telling Him, Lord, I'm sorry. At habang nakayuko at nakapikit ang mga mata, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay sa mga bisita po na nandirito? Tayo po sa likod, tumayo po tayo, tapat po natin yung kamay po natin sa kanila.
And please repeat after me with this prayer. Habang binabanggit po ninyo ang panalangin ito, nandun yung ating taos puso, pagsisisi, at ilagay po natin yung pag-asa natin sa Panginoon. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako na makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step para sa pangalawang step po of salvation. Sa kanan po ninyo, sunod lang po kayo doon sa green flag po. Sige po, sunod lang po kayo. Meron lang pong i-share po sa inyo further. Pagdating po sa ating pong kaligtasan, sige po, sunod lang po sa green flag na yun. Praise the Lord mga kapatid. Maraming salamat. Samantalang sa atin naman mga first-time viewers na nandyan po, you may contact us sa ating pong FB page. I-message nyo lang po kami dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. So God bless you all and to God be all the glory. Alright, purihin po ang ating Panginoon. Napakaganda pong topic na ibinigay po sa atin ng ating Diyos. So ito po kuminsan ay lagi pong nawawala sa isang tao. Yung pong tikba na pag-asa po. Amen? Sa ating offertory message, Psalms 144 verse 13, that our barns may be full, supplying all kinds of produce, that our sheep may bring forth thousands and 10,000s in our fields. Purihin po ang ating Diyos, lahat po tayo, lahat ng mga tao ay nagnanais na pagpalain ng kanilang mga buhay. Pero isang bagay lang ang nakita ko na laging tinuturo ng Panginoon, ang makinig ng kanyang salita at isagawa ito. Isa po sa tinuturo ng Lord na tayo po ay matutong magbigay sa Kanya. Hindi lamang po tayo nagbibigay, tumutulong sa ating kapwa, kundi maging sa Kanya. Importante po yun dahil ito po ay paggalang sa ating Diyos. Bakit po? Marami po tayong blessing na tinatanggap sa ating Panginoon. Kaya kung gusto natin, matanggap natin ang mga blessing na nanggagaling sa ating Diyos, patuloy nating alagaan o tulungan ang gawain ng ating Panginoon. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give flash on the screen. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Exciting news, Servants Force, be ready for our Servants Force Workers Conference on July 7, Tuesday, 3 p.m. at Ninoy Aquino Stadium. It's going to be a wonderful time of fellowship and strengthening one another in the Lord as we focus on the theme of solidarity. Let's also be in one accord for our next congregational fasting and prayer happening on July 25, Saturday, 9 a.m. at Star Mall El Sasio Trade Hall.
And to all achievers business for Christ, continue to be involved at the ABC Interactive Discipleship. The next session is happening on July 29. Wednesday, 7 p.m. at Steel World Tower Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Bago tayo mag-pray, sabi mo sa katabi mong, nasa akin na yung tikba ko. Oh, siyempre, yung mga hindi dumalo ngayon, di alam ko anong tikba yung sinasabi mo. Tikba in Greek, hope, pag-asa. So yan na lamang ang ating sandata ngayon, mga weapons of God na tayo umasa. Kahit na minsan ay nawawalan ka na ng pag-asa. Kasi daw yung mga pinagpe-pray natin, hindi mo masasabi na ano yan, kung nakikita mo na ng katugunan. Kailangan hindi mo daw nakikita. Kaya mo ipagpe-pray sa ating Panginoon. Alright? Ayuko natin ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Alam po namin, Lord, na maraming mga problema, maraming mga troubles, maraming mga tribulation. Pero sinusubukan mo ang aming pananampalataya. Gusto mo makita ang aming perseverance, gusto mo makita ang aming character. Nang dulo nito, Lord, ay umaasa pa rin na kahit hindi namin nakikita ang aming inaasahan namin. Kami po ay tinaguruan mananampalataya. Kaya ang subject na hope ay hindi po namin dapat na ibagsak. Kaya sa panahon na to, Lord, sa kaninang turo ng aming beloved Bishop, pinakita mo sa amin kung paano naniwala si Rahab na sa kanyang paniniwala sa mga lingkod ng Diyos ay nagkaroon ng kaligtasan ang kanyang mga relatives, ang loved ones niya, maging ang kanilang ari-arian. Ganon din kami, O Diyos. Wala kang spies na pinadala sa amin, pero may pinadala kang mga manggagawa, mga sumusulong para sa gawain mo. Kung kami ay tutulong sa pagpapahayag ng iyong mga salita, alam namin na kung paano mo tinrato si Rahab, ganon din tatratuhin mo ang bawat isang tumulong sa gawain mo. At ililigtas mo ang aming mga relatives, katulad ng pagligtas mo sa lahat ng mga relatives ni Rahab. Kaya Ama, tinataas namin ng aming mga sarili sa inyo. Hanapin namin sa kahit na paanong paraan ay tumulong kami sa gawain nang sa ganon, O Diyos, ay matanggap namin ang mga pagpapalang nakita namin na tinanggap ni Rahab. Pagpalain mo mga kaisipan ng iyong mga anak, bigyan mo ng wisdom kung paano magdadala ng souls. Pagpalain mo mga katawang lupa, huwag mong pahintulot, Lord, sa mga deadly diseases. Pagpalain mo pang mga financial, Lord, huwag mong pabayaan na maghirap ang mga anak mo, kundi patuloy at lagi mong ibigay ang pangangailangan. Hindi lamang po sakto, kundi sobra-sobra pa para sa pagkakawang gawa. Pagpalain mo rin, Lord, ang lahat ng mga tumutulong sa gawain mo, mga tithes and offerings namin, basbasa mo po ito. Ganon din ang mga taong lumapit po sa inyong harapan ngayon. Hindi lamang po sila ngayon lumapit, kundi lagi-lagi na po silang makinig ng salita ng Diyos hanggang sa makita namin ang kabuuan ng mga pangako mo sa amin, sa kanila, sa kanilang pagbabagong buhay. Patuloy namin tinataas ang kalikasang, Lord, sa mga nagbabantang panganib, mga lindol, bagyo, mga gera, Lord. In Jesus' name, mga pestilences, sinasaway po namin ito, palayo, Panginoon, sa aming bansa. And in Jesus' name, lahat ng mga kapatiran, Lord, nandun sa mga lugar na apektuhan ng mga different kinds of calamities, ilagay mo sa iyong mapagpalang kamay. Pagalingin mo ang lahat ng mga may karamdaman na, O Diyos, na patuloy na umaasa sa iyong napakalaking pagmamahal sa aming lahat. Pagpalain mo rin ang pamunuan, ang mga leaders, Lord, bigyan mo ng katalinuhan na kung saan asahan nila ang mabuti para po sa aming bayan. At huwag silang mawalan ng loob, makarinig man sila, makakita man sila ng mga bagay na magpapahina sa kanilang pananampalataya na hindi mo pababayaan ang bansang Pilipinas. Lord God, sa iyo po lahat ng kapurihan, samot dalangin namin sa nag-isang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory.
A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and jet sell offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Code. Account name, Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Be part of a powerful worship experience filled with a fresh revival from God. See you at our on-site worship service this Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome with your families and friends. Exciting news, Extension Church Pastors and Servants Force. Be ready for 2 soul-enriching events on July 7th, Tuesday. We will have the Pastors Conference from 9 a.m. to 12 noon at La Park Event Hall. Following this, we will gather for the Servants Force Workers Conference at 3 p.m. at the Ninoy Aquino Stadium. It will be a wonderful time of fellowship, inspiration, and mutual encouragement as we strengthen one another in the Lord and unite around our theme, solidarity. We look forward to seeing you there as we grow together in faith, purpose, and unity. To all official participants of the Jet 1 FC Advanced Practicals Training, another exciting session awaits. Let's build on what we've learned and level up our skills together as we gather for the next session on July 18th, Saturday, 9 a.m. at Alveo High Park Tower 2. Registration fee is 700 pesos per head. Let us meditate on God's Word, be blessed by testimonies of grace, and unite in one accord. Join our congregational fasting and prayer on July 25th, Saturday, at Star Mall EDSA Shaw Trade Hall. Our first devotion begins at 9 a.m. Let us take this opportunity to dwell in the presence of God. To all businessmen and professionals, step into a Christ-centered journey at the next ABC Interactive Discipleship on July 29th, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Be part of this meaningful event that will transform your walk with God. Hey 1FCers! The 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:45 a.m. See you there. The One Following Christ Discipleship Program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at @1FC Discipleship, and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us. Follow JCTGBTG social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and Infinite Devotion music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and Infinite Devotion for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. New name, same devotion.
Infinite Devotion is here to bring inspiring songs to your ears as we offer fragrant worship unto our infinitely powerful God. Listen to and follow Infinite Devotion on your favorite music streaming platform. We are delighted to present Infinite Devotion Covers, Volume 1, a collection of praise and worship songs performed by our church's homegrown worship team. Save these songs for your personal worship time and add them to your worship playlist. You may also listen to Infinite Devotion on Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to Infinite Devotion on One Radio. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions. Interested applicants may send their resumes to HR department at jctgbtg.com.